Bang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Well, para sa akin, no, kung ikaw maayos ka na vlogger or social media influencer, there's no reason for you to be afraid of it. No? Kung hindi ka naman nagpapalaganap ng maling informasyon, hindi ka naman fake news purveyor, there's no reason for you to be afraid, no, na you will be held accountable. I think it is not correct na sasabihin na it's a violation of your freedom of expression, no? Na naging excuse ng some of the pro-China trolls, no? Na ang ginagawa daw ng gobyerno ay sinusupil ang ating constitutional freedom of expression. Para sa akin, our constitutional right has a certain limitation. It doesn't make you free to share misinformation. Lalo na kung alam mo naman talagang 100% mali ito, no? Secondly, para sa akin, ang freedom of expression should also be curtailed kapag ang inilalabas mong informasyon undermines our position related to national security. So this is a good way for us to make sure na ating mga bloggers, social media influencers will be very careful, no, in framing the narrative, and they have to understand the responsibility of spreading correct information and right narrative. And unfortunately, ang ating mga kababayang Pilipino, ang ginagawa lang nila, kahit alam naman nilang fake news, they never really care to comment, no, sa mga ipinapakalat ng mga maling informasyon sa social media. Sometimes we are just enjoying yung pag-browse ng mga news feed sa social media. So if there's one thing, no, that they can contribute in our fight for the West Philippine Sea and also in countering fake news and misinformation, imagine kung lahat tayo alam natin ng tamang informasyon and we will leave comments, no, dun sa mga fake news na ipinopost dito. Darating ang point na kung merong mga Pilipinong mababasa itong fake news na to and they don't have the right information to really comprehend whether this is a correct information or not, malalaman nila fake news ito because of the comments na iniwan natin. Or better yet, mas maganda, i-report natin, no? Para madaling matanggal agad sa social media at hindi pa makapag-sway ng maling informasyon. Alam mo, para sa akin, kung yung informasyon na binibigay sa'yo is talagang personal, na talagang, for example, okay lang naman sabihin nilang bobo ako, tanga ako, wala akong alam, pangit ako, malaki ilong ko, di ba? Those kind of criticisms, okay lang, di ba? Pero kapag informasyon na talagang may allegation na sa'yo na for example, nagnakaw ka ng pera, kung tumanggap ka ng ganitong pera, at talagang ina-amplify pa nila dahil alam mo naman ng mga trolls, talagang pag may nilabas na isa, sunod-sunod na yan eh. So, para sa akin, kung it will really destroy my credibility as a person, kahit alam naman nating hindi totoo, and I have proof to show na hindi talaga totoo yun, I will never hesitate to file a case. Ako talaga magpapile ako ng kaso. Okay na akong criticize nila, may physical attributes and all. But to allege me of something na hindi ko talaga ginawa, I would really bring the case to the court. Alam mo, unang lumabas yan sa social media ng Chinese. Na sila lang mismo nag-uusap. When I first heard about it, sa akin, hindi na dapat natin. Kasi the more we talk about it, parang normalize yung naratibo na yan ng China. So, the only time na dapat mag-respondi sana tayo dyan, kung meron ng mataas na bilang ng tao ang naniniwala. Secondly, it was not even an official statement din naman. No? It just came from a social media discussion ng mga Chinese, no? So, ako, ang ginawa ko dyan initially, I just ignored it. Kasi para sa akin, wala naman talagang basihan, wala naman talagang basis itong
Sinasabi nilang ang Palawan ay kanila din. So, again, I would also like to support itong pinahayag na statement ng National Historical Commission that Palawan has always been under the Philippine archipelago and does not have any legitimate claim whatsoever na sabihin nilang ito ay parte ng People's Republic of China. You know, if there's one person na kailangan nating bigyan ng credit sa pagtaas ng kamalayan ng ating mga kababayang Pilipino pagdating sa West Philippine Sea, that should be President Bongbong Marcos. Since day one ng kanyang administrasyon, he made it very clear na ang West Philippine Sea will be a priority for President Bongbong Marcos and that he will never surrender a square inch of our territory. So para sa akin, kung ano man ang pagtaas ng kamalayan ng mga Pilipino, utang natin ito kay President Bongbong Marcos. This is his greatest legacy na iiwan niya by 2028. Ang tumaas ang kamalayan ng Pilipino pagdating sa West Philippine Sea at magkaroon tayo ng pagkakaisa na tindigan ng usapin ng West Philippine Sea. Secondly, siguro, I would also like to recognize the National Security Advisor, Che Eduardo Año. He is the chairman of the National Task Force West Philippine Sea. Kung ano man ang sinimulan natin sa Philippine Coast Guard na transparency efforts, hindi ito magiging successful kung hindi ito sinuportahan ni General Año. So those two should be recognized, no, in awakening the sense of patriotism ng ating mga kabataan at ng ordinaryong Pilipino dito sa West Philippines. Sir, last question po. Hindi kaya ito, sir, diversional tactic or buffer lang ng China? Kasi sabi nyo isang official statement from the government. Hindi, it's not unofficial. It's from Chinese Social media accounts na. So, sir, hindi kaya isang propaganda ito para iligaw kasi medyo yung ating mga Pilipino ay mga kababayan ay tumataas ng kanilang nationalismo, patriotismo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Another tactic ba ito masasabi or diversional tactic ng China na iligaw naman sa Palawan kasi doon sa Scarborough tayo na. Alam mo, I don't want to give so much credit to the Chinese government. No? Para sa akin, these are just one of their lies. No? I don't want to recognize them na talagang ginagalingan nila in terms of narrative. Para sa akin, these are just random lies na ginagawa nila to sway the public opinion. Commodore, recently po, meron po kayong pinangalanan, di ba, na congressman, auxiliary admiral, si Speaker. Si Speaker Romualdez. Ano pong masasabi po sa maganapan niya? At pansin ko po parang nangiinganyo po siya na mag-volunteer ang mga Pilipino po, no? As much as possible, kung kaya. Well, alam naman natin how supportive Speaker Martin Romualdez is, no? Pagdating sa pagtindig sa West Philippine Sea. As a matter of fact, during the 19th Congress, itong siya ang naging speaker, mas mabilis sa atin ang magkaroon ng pagtaas ng budget for the acquisition of Coast Guard assets and even for the acquisition of more Coast Guard personnel annually. So, ang pag-join ni Speaker Romualdez sa hanay ng Philippine Coast Guard Auxiliary is just an evidence of how he really recognized the efforts of the Philippine Coast Guard in patrolling our waters in the West Philippines. Kamusta po ang ating mga isda sa pag-monitor po natin? Okay naman po sila, nakaka-access naman po ng kahit pa paano sa ating pinaglalaban? Well, sa totoo lang, ang ating mga kababayang mangingisda ngayon ay mas masaya, no? Dahil every time na maglalayag sila, the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources will always be there, no? At sa mga pagkakataon na magkikita tayo ng mga mangingisdang Pilipino, ang BFAR pa ay namamahagi ng kanilang mga ayuda pang fuel and even food, no? For them to prolong their stay sa pangingisda nila. So the support of the Philippine government right now, no, pagdating sa ordinaryong mangingisda ay napakataas, and this has always been the guidance of President Bongbong Marcos for the AFP and the Philippine Coast Guard to prioritize the safety and security of the ordinary fishermen in the West Philippines.
Yes, sir. Sir, ano naman po ang issue po na tinatanong po sa amin? Kasi walang po ganito na pangyari sa mga kapatid. Well, according to the statements no ng Department of National Defense, ng Armed Forces of the Philippines, nagkaroon naman ng matagumpay na resupply operation ang Armed Forces of the Philippines sa tulong ng Philippine Coast Guard patungo dito sa Ayungin Shoal. Okay, sir, question po sa Sir Nakulit sa Zoom. Sabi, kung yung mananalo daw po ba na kandidato ay susubukan sa laban sa West Philippines, matitigil po ba yung natin, yung efforts natin sa paglaban sa West Philippines para daw po malaman ng mga Pilipino kung sino yung boto nila? Well, sa totoo lang, no, kaya nga tayo pinapataas natin ang awareness ng ating mga kababayang Pilipino is to make sure na wala tayong kandidato na mailalagak dito na magiging pro-China at ihindo ang suporta nito sa West Philippine Sea. Obviously, if the Senate and the Congress will be dominated by pro-China candidates, it will be easier for them to impede no, or ipatigil ang ating operasyon sa West Philippine Sea because as I said, ang Kongreso ang may kakayahan na magtanggal at magdagdag ng budget ng isang ahensya. Kung ang ating may elect sa Kongreso at sa Senado ay mga pro-China candidates, it will be possible for them na ipatigil ang ating operasyon sa West Philippines.